Sumainyo ang Panginoon. So bahagi yun ng ating paanyaya, no? Katulad po, palaging magkasunod yun sa Ebanghelyo ni San Marcos. Talagang magkasunod ang eksena ng pagpaparami ng tinapay at ang paglalakad ni Jesus sa Ilog Jordan. Bahagi yun na kung saan ay ipinamamanig ng buong may kapal. Na katulad na po ng ipinahayag rito na sapagat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Noong kahapon, binigyan natin ng pagninilay yung 3 puntos. Una, yung binibigyan tayo ng tungkulin. Kayo ang nagbigay sa kanila ng tinapay. Pangalawa, sabi nga po natin ay kinakailangan natin na mag-alay kung ano yung mayroon tayo. Kaya ang kanilang hinihain ay 5 tinapay at 2 isda. Pangatlo ay ang Diyos ang nagpaparami. Kaya yung binahagi dito na sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay, hindi paabot ng kanilang isip. Sapagkat sabi nga natin, kuntusin, babalik tayo doon sa 3 hakbang na ipinamanig natin kahapon. Paanyaya, mayroon tayong gagawin sang-ayon sa ipinahayag ng Diyos at sang-ayon isa sa katuparan ito sang-ayon sa mga bagay na nasa atin, what resources do we have, and then ang Diyos ang magpaparami. Pero bahagi yun na kinakailangan natin palagi maging sa likod ng ating kalinangan, yung 3 bagay na yun. Pero dito, no, ay sabi na po natin, bahagi na kung saan ay isang patuloy na paanyaya na alin na nakita ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay nahirapan sa pagsagwan sapagkat sila ay patungo pasalungat sa hangin. Palagi yung makikita natin na sabi nga natin ay against the wind. Hindi palagi sumasang-ayon sa atin ang panahon o ang kalikasan. May mga pagkakataon na kung tutuusin, ito ay pasalungat sa hangin. At sana nga ay yun ay maging bahagi din ng ating kalinangan. Ayun, kumisan, kaya po kumisan ang panahon ito, lalo-lalo na itong panahon natin ngayon. Gawa na sabi nga natin, ito yung mga panahon na tayo ay naghahanap ng mga bagay na komportable, no? Mas magaan, mas maayos. Gawa rin siguro ng makabagong teknolohiya na tinatamasa natin ngayon.
Hindi na ako katulad dati. Ngayon, kapag magtitimpla ka ng kape, ay 3 in 1 na. Ewan ko lang kung inabutan ninyo na kayo ay gumigiling na bigas. Bahagi o yun. Kaya lang, siguro dahil sa hindi natin nakagisna yung maggumiling ng bigas, hindi kaya ng kape, wala tayong kalinangan doon. Ang kalinangan lang natin eh, kasi yun lang ang nakita natin eh. Yung 3 in 1, mag-iinit ka na lang ng tubig at ibubuhos mo na lamang yung kape. Pero sana makita natin na at sana maipakita natin sa mga bagong henerasyon na kung tutuusin, napakaraming mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. At kung sakali bang sa tingin natin ngayon ay tayo ay sumasalungat sa hangin, ay marami na akong pagkakataon na kung tutuusin, yung mga namas nauna sa atin ay mas mabigat yung kanilang pagsasagwan para makarating sila sa kanilang pararaunan. Kaya napakalaga rin yung makita natin yung tinatawag natin yung sacrifice as an act of offering. Bahagi o yun kasi parang ang gusto na lang natin ngayon ay nakalagay na lamang sa plano. Hindi, bahagi mo yun ng ating pananampalataya na may mga pagkilos na dapat tayo isakatuparan. Lalong-lalo na yung mga paanyaya na ipinapahayag na Jesus. At tulad nga ng ipinamanig, na alam yun ni Jesus. Alam yun ni Jesus. Kaya nga siya ay umalis para manalangin. Kaya siya umalis para manalangin. Pangalawa, yung makita natin yung realidad na yun. Pangalawa ay rin, well, kalimitan ito yung nababahagi na ito, pero yung huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Alam mo, pumisan po yung daigdig na ito, isang daigdig ng takutan. Kung sinong natatakot, siya natatakot. Kaya, alam ko natin na kuminsan tayo ay malaki yung impact kapag tayo ay natakot. Kaya kuminsan may mga tao hindi tumutuloy sa kanilang paglalakbay. Meron pa ng iba na sabi nga po natin ay tumigil, nawala na ng gana, gawa ng takot. Meron din ng ibang sabi nga natin ay nabuli gawa ng pananakot ng iba. Kahit na may batas tayo ng against bullying. At meron din ng iba na kung tingnan po natin ay nagpapakamatay. Gawa ng takot. So bahagi yun. Kaninang umaga ay napanood ko yung balita kay sa isang mga whistleblower na bumaligtad bahagi ng Davao Death Squad at ang kanyang pahayag ay talagang
kung minsan ay nakita natin yung nakakatakot, ano, ay pagkakataon, ano, kaya nga, yun, ang isang bagay, ano, ay death. Ay isang pananakot, pagkakataon. Pero sabi nga natin, hindi yun ang pamamaraan ng Diyos at hindi rin yun yung pamamaraan natin. At sana rin po ay makita natin na yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na hindi natin hinahayaan na mamayani ang pananakot. Isang pananampalataya na hindi tayo sumasang-ayon na manakot. At nawa, tayo rin ay huwag matakot. Kasi pag natakot tayo ay wala. Basag tayo. Kaya ano yung kinakailangan natin? Yung presensya ng Diyos. Yung presensya ng Diyos. Kaya ano ang sabi nga ni Jesus, huwag kayong matakot. Hindi sapagkat mas malakas kayo dyan. Anong sabi ni Jesus? Si Jesus ito. Si Jesus ito. Kaya napakahalaga na makita natin yung presensya ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pagkilos sa daigdig na ito. Sa banal na Eucharistia, sa ating panalangin, sa banal na kasulatan, sa mga dokumento ng simbahan, sa bawat isa sa atin, sa mga pangyayari na nakikita natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sana, higit sa lahat, ay sabi nga natin, tayo rin mismo ay sabi nga natin, sabi nga may tanong din natin sa ating sarili. Can people see through us the presence of Christ? Nakikita kaya ng tao sa akin ang presensya ng Diyos? O kahit na sa inyo, bawat isa sa atin, tayo baga naniniwala na nasa atin ang presensya ng Diyos? Kaya baka kung minsan hindi rin maniwala yung iba kasi nga tayo mismo hindi natin nakikita yung presensya ng Diyos sa ating mismong sarili. Pero yun ang tugon doon para huwag tayong matakot. Makita natin si Jesus.